Okay, welcome to day 2 pa rin. Pero, bonus pa lang to. So, what's up guys? Sabi ko sa inyo, di ba? Ako ay seryoso sa pagiging vlogging journey. Kaya ito, bonus video natin para sa araw na to. Kanina, pinag-usapan natin yung mga hayop na may mga superpower Earth. Ngayon naman, titingala tayo sa langit kasi, tingnan natin, takot ba kayo sa multo? Ayun yung tanong ko muna. Takot ba kayo sa maligno? Sa ex nyo? Akala nyo ba yun ang pinaka nakakatakot sa mundo? No guys, wala silang binatbat sa mga misteryosong totoong nagaganap sa outer space. Today, babahagi ko sa inyo ang top 3 na pinaka-weird na pinakamamangha pero medyo nakakatakot na katotohanan tungkol sa kakalawakan na hindi tinuturo sa normal na school. So, hindi nyo to napupuntahan, hindi nyo rin to kayang puntahan, hindi rin to kayang tinuturo sa mga school. Hindi rin to narinig. Kaya, let's go, samahan nyo ako dito. Pakinggan nyo to. Kaya handa nyo na mga sarili dahil pinagpanigurado, liliit ang tingin nyo sa mundo pagkatapos nito. So, let's go. Umpisahan natin sa number 1. Tingnan nyo ang planetang to. Ang ganda, no? Kulay blue siya na parang Earth. Mukhang masarap na tirhan at pakinggan ang pangalan na HD 189733b. Pero huwag kayong panloloko. Napanlabas na anyo, guys. Dahil ang planetang ito ay isang literal na impyerno. Panlabas lang yung nakikita nyong kagandahan. Pero sa loob, pang impyerno talaga. Dahil umuulan ng bubog o ibig sabihin, umuulan ng mga salamin o glass rain. Ang kulay asul na nakikita nyo ay hindi tubig, kundi silicate particles o tunaw na salamin. Yes, like kung ano yung nabasag na salamin, umuulan siya dito. Yes, ang ulan na planetang yan ay literal na matatalas sa bubog. Bahal na ang ulan. Kung sa Earth ay bumabagsak ang ulan pababa, doon dahil sa tindi ng hangin, ang ulan ay lumilipad ng pahalang o sideways. Bang! Sobrang bilis ng hangin. Ang hangin doon ay may bilis na papalo sa 7,000 kilometro kada oras o 7,000 kilometers per hour. Para may idea kayo, mas mabilis pa yan sa bilis ng tunog. Ibig sabihin, bago mo pa marinig ang ihip ng hangin, nahihiwa ng katawan mo ng lumilipad na bubog. Buti na lang na talaga dito sa Earth is walang mga lumilipad na bubog. Hindi kagaya doon sa HD 189733b, grabe, palipad ay pa-sideways at sobrang bilis ng lipad nito. Mas mauna mo pa siyang tamaan, mas mauna kang matamaan kaysa marinig yung bubog. Ang number 2 natin, ang tinatawag na rogue planet o mga tinatawag na palayasing planeta. Ang pagkakaalaman natin, ang mga planeta tulad ng Earth ay umiikot ng isang bituin o sun, di ba? Sa gitna. Di ba kaya ay may umaga, may gabi, at may init tayong nararamdaman. Pero ang rogue planet, wala silang magulang. Wala silang wala silang solar system. Sila ay planetang napatalsik mula sa sarili nilang solar system. Bilyong taon na nakakalipas. Naglalakbay sa kawalan. Lumalangoy sila mag-isa sa gitna ng outer space kung saan 100% madilim at 100% na nagyayelo. Dahil alam naman natin, kapag nasa outer space ka, sobrang lamig talaga doon. The scary part is dahil wala silang ilaw, hindi sila nakikita ng mga teleskopyo natin. At alam nyo ba kung gaano sila karami? Sabi ng mga astronomo, mas marami pa silang nagkalat sa space kaysa sa mga bituin sa langit. Gumagala sila ng walang direksyon. Isipin mo na lang na may dambuhalang madilim na planeta na pwedeng dumaan sa malapit na Earth nang hindi natin namamalayan, di ba? Nakatakot yun. Nasa harapan mo na pala yung planetang rogue planet, yung tinatawag.
Tapos napakalaki nun. Baka mag-hit pa yun at mamatay pa tayo. Nakakatakot yun. Para hindi naman tayo sa puro katatakutan. Ang number 3 natin ay mayaman. Kung sa Earth ay nagpapakamatay yung mga tao para makakuha ng ginto o mga diamante. Sa mga planetang Neptune o Uranus, ginagawa lang tong ulan. Paano nangyari to? Ang atmosphere ng mga planetang to ay punong-putong ng methane dahil sa grabe at matinding pressures ng init sa ilalim ng planeta. Ang carbon atoms doon ay nagpipiga ng husto hanggang sa maging solidong diamante. Diamond oceans. Ang mga scientists ay naniniwala na literal na may mga diamanteng bumabagsak mula sa langit na parang yelo. Kung sa atin ay may mga umuulan na yelo, kanila ay umuulan ng mga diamante. At sa mga pinaka-ilalim na mga planeta, may mga dagat na tunaw ng mga diamante na may mga lumulutang mga iceberg na gawa rin sa mga diamante. Kung sa atin ay yelo, sa kanila ay diamante. Sabi ko sa inyo, iba ang flex ng kalawakan. Ang problema lang, hindi mo pwedeng kunin kasi madudurog ka rin sa matindi ng pressure doon. Oh, diba guys? Sa ulan na bubog, sa mga planetang ligaw sa dilim, hanggang sa ulan na diamante, sobrang lawak at misteryoso talaga ng outer space. Dahil pa nito ang plot sa mga movie, mga action movies, and mga iba't iba pang mga movies. Kung nag-enjoy kayo sa pangalawang video natin, para sa araw na to, i-comment nyo naman sa ibaba kung alin ang tatlong space facts ang iyong nagustuhan. At huwag nyo ring kalimutan mag-like, subscribe, at para patuloy-tuloy ang kwentuhan natin sa Day 3 bukas. Salamat sa panonood ng bonus vlog natin, guys. Mag-ingat kayo palagi at see you tomorrow. Bye-bye!